Papa Ernie, isang buhay ng integridad, serbisyo at pananampalataya. Noong Mayo 15, 1926, sa tahimik na bayan ng Bawan, Batangas, isinilang ang isang bata na balang araw ay uhubog sa korporasyon, sibiko at espiritual na buhay ng Pilipinas. Ang kanyang pangalan ay Ernesto Papa Ernie Generoso Arada Sr. Kanyang ama na si Cesar Castillo Arada, dating kapitan ng pulisya ng Bawan sa loob ng 3 dekada at vice-alkalde ng Bawan, at Florentina Macarandang Generoso. Siya ang panganay sa 7 magkakapatid at ang kanyang kapatid ay sina Remedios, Pepito, Felix, Rodolfo, August at Anita. Nag-aral siya ng elementarya sa Bawan Central School at high school sa Batangas High School sa Batangas City. At nagtapos ang kanyang kolehiyo sa Far Eastern University at sa Philippine College of Commerce and Business Administration na ngayon ay pinangalanang University of the East na may degree na Bachelor of Business Administration noong ika-25 ng Hunyo 1950. Sa edad na 17 lamang, pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, nagtrabaho si Papa Ernie bilang isang empleyado ng mag-aaral sa Waterrose Hospital habang nag-aaral sa University of the East. Ang kanyang determinasyon ay nagdala sa kanya at siya ay naging isang varsity basketball player. Kalaunan ay kabilang sa top 10 sa Certified Public Accountant o CPA board exam noong October 22, 1951. Ito ang simula ng isang karera na nakabatay sa integridad at kahusayan. Ang karera ni Ernesto ay sumasaklaw sa ilan sa mga pinakamakapangyarihang institusyon sa Pilipinas. Umunlad ang kanyang karera. Nagsilbi siya bilang auditor sa Pilipinas, SHEN. Kalaunan, bilang vice-presidente ng CDCP, ang Construction and Development Corporation of the Philippines, na kilala ngayon bilang South Luzon Expressway as LEX. Tumulong siya sa pagtatayo ng infrastruktura ng bansa. Sa First Philippine Holdings, nagsilbi siya bilang controller na pinangangalagaan ang pinansyal ng imperyo ng enerhiya ng Lopez Group. Sa Meralco, ginabayan niya ang mga estratehiya sa pananalapi sa mga kritikal na panahon ng industrialisasyon at humawak sa mga tungkulin sa pamumuno sa Philippine Petroleum Corporation, at ang kanyang kadalubhasaan ay naantig ang hindi mabilang na mga negosyo. Mula sa mga istasyon ng Shell at Caltex hanggang sa mga gallery at mga tagagawa ng kasangkapan, palaging minarkahan ng integridad at dedikasyon. Ang kanyang versatility mula sa auditor sa executive, ginawa sa kanya ng isang pinagkakatiwalaang figure sa parehong negosyo at gobyerno circles, paglilingkod sa kabila ng silid ng lupon. Ngunit, ang buhay ni Ernesto ay hindi kailanman nakakulong sa boardroom. Naniniwala siya na ang pamumuno ay nangangahulugang paglilingkod. Bilang Pangulo ng Makati Lions Club, pinangunahan niya ang mga proyektong makatao, medical missions, site preservation programs, at disaster relief. Naging district officer siya ng Lions International na nagkoordina ng mga pagsisikap sa kawang gawa sa buong Southern Luzon. Ang kanyang dedikasyon
ay nakakuha sa kanya ng Melvin Jones Fellowship, ang pinakamataas na karangalan sa Lions Club International. Malalim na nakaugat sa kanyang pananampalatayang Katoliko, first batch extraordinary minister ni Cardinal Sin sa parokya ng Sacred Heart sa Makati City, na ngayon ay National Shrine of Sacred Heart, Makati. Si Ernesto ay isang haligi ng Knights of Columbus. Bilang Grand Knight, pinamunuan niya ang konseho bilang 3704 sa Bawan. Bilang District Deputy, pinangasiwaan niya ang mga konseho sa buong Batangas. Pinamunuan din ni Ernesto ang Kampon ni Pakakak, ang pinakamatandang socio-civic organization ng Bawan. Noong Nobyembre 12, 1952, ikinasal si Ernesto kay Soledad Ilagan Valenton, na pinag-isa ang dalawang respetadong angkan ng Bawan. Sama-sama, sila ay naging isang powerhouse ng civic at relihiyosong debosyon. Ipinagpatuloy ng kanilang mga anak ang kanyang pamana. Ernesto Jr., isang salesman. Dr. Ernesto Arada III, surgeon urologist. Cesar Jr., CPA, certified public accountant. Thomas Jr., maagang namatay. Maria Soledad, IT programmer. Father Emmanuel Pio Arada, isang pari. Father Eric Joaquin Arada, isang pari. Erwin Victor, businessman. Ang pamilya Arada ay nakilala para sa isang bihirang dobleng bokasyon, mga pari at doktor. Inialay ni na Father Manuel Manny Arada at Father Eric Arada ang kanilang buhay sa pagkapari. Ang kanilang mga apo, kabilang sina Dr. Ernesto Carlo Arada, Dr. Rafael Benjamin Arada, at Dr. Maria Angelica Arada, ay mahusay sa dalubhasaang medisina. Sa pagpapagaling ng katawan at kaluluwa, ipinagpatuloy ng pamilya Arada ang pamana ng paglilingkod ni Ernesto. Mga parangal at nakamit. Higit pa sa buhay korporasyon at sipiko, si Ernesto ay isang tao na may maraming talento. Isang manlalaro ng basketball para sa Intertown League sa lalawigan ng Batangas at Pilipinas Shell. Nagkamit ng mga tropeyo at naging kampiyon sa bowling sa Meralco noong 1987. Nagkamit din ng mga tropeyo at naging kampiyon sa golf sa Shell at Meralco. Matapos ang kanyang pagre-retiro mula sa mundo ng korporasyon, siya ay naging tagapangulo ng UNIDO para sa Batangas at naging vice-presidente ng Child Fund International, na dating kilala bilang Christian Children's Fund, CCF. Noong Nobyembre 11, 1987, pumanaw si Ernesto Papa Ernie Generoso Arada Sr. Gayunman, nabubuhay pa rin ang kanyang pamana sa mga kumpanyang pinalakas niya, sa mga komunidad na itinaas niya, sa simbahang pinaglingkuran niya, at sa pamilyang inalagaan niya. Siya ay higit pa sa isang ehekutibo, higit pa sa isang pinuno ng sipiko, higit pa sa isang taong
may pananampalataya. Siya ay isang tricolor leader ng Bawan, isang titan sa negosyo, isang tagapaglingkod sa buhay sibiko, at isang tagapagtanggol ng pananampalataya. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa mga buhay na naantig at itinaguyod ang mga pagpapahalaga.